Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa off-season ay parehong papasok sa free agency si LeBron James at Austin Reeves, dalawang player na most likely makakatanggap ng max or at least close to max contract. Kung hindi nga magsisettle ang isa sa kanila sa minimum contract o mid-level exception, hindi na sila kayang bayaran pa pareho ng Lakers at kailangan na isa lang ang matira sa kanila sa team na ito. Kaya naman ngayong malabo nga na may mag-take sa kanila ng sobrang laking pay cut ay kailangan na mamili at gumawa ng desisyon ng Lakers at posibleng bago pa man sumapit ang trade deadline ay alam na nga natin ang sagot dito. Kapag hindi nga na-trade si Austin Reeves ngayong trade deadline ay very likely na ito na ang huling taon ni LeBron sa Lakers at ang ibig sabihin din nito ay confident ang Lakers na kaya nilang tapatan ang mga max contract offers ng ibang team na matatanggap ni Austin Reeves. At magagawa lang nga yan ng Lakers kung hindi nila i-renew ang contract ni LeBron James o kaya naman kung pumayag nga si LeBron na tumanggap ng mid-level contract o minimum contract na napakalabo nga mga kaibigan para sa isang 4-time MVP. Subalit kapag na-trade nga si Austin Reeves ay may kita nga na talagang business ang priority ng Lakers dahil nais silang mapanatili si LeBron matapos ang season na ito. Pinapakita lang nga nila dito na nais nila na sila ang team na paglalaroan ng 4-time MVP kapag inanunsyo na nito ang kanyang final season dahil tiyak nga na magsisiangatan ng husto ang ticket prices ng kanilang mga games at ang bentahan ng mga jersey at ng iba pang merchandise. At syempre dadami din nga mga national televised games at bawat commercial na pinapalabas sa TV ay may cut nga dyan ng team na involved sa games. So gusto nga nila na sila ang team na paglalaroan ni LeBron sa kanyang farewell season. So it's either you build your future at ipanatili si Austin Reeves o kaya naman bayaran si LeBron para sa mas malaking kita in the future. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Kevin Durant naman matapos sa depensahan si Wemby kahapon sa matchup ng San Antonio Spurs at ng Houston Rockets ay naipersa nga ito ng veteran star sa 5 of 21 shooting sa field at kapansin-pansin na nahirapan pa dito si Wemby. Ganun pa man ay may advice nga dito si KD mga kaibigan. Pahayag nga ng former MVP ay tinatrabaho pa nga daw ang jump shot ni Wemby at mas nakakatakot ito tuwing umaatake siya sa pinta kaysa pumupukol lamang ng mga jump shot. Kita naman daw na nahihirapan ito tuwing nadedepensahan ng matino mga kaibigan. At mukhang tama naman dito si KD. Hindi pa ganun ka-consistent ang jump shot ni Wemby at alam naman natin na mahirap nga na maging efficient kung panay tira ka sa labas. Si Steph Curry nga na tinatanghal bilang greatest shooter of all time ay may mga off games pa din nga dahil hindi naman talaga palaging papasok ang mga jump shot mga kaibigan. Pahayag din nga ni Shaquille O'Neal noon ay mahirap umano na maging pinaka-dominant si Wemby sa buong NBA kung madalas siyang pumukol ng mga jump shot at halimbawa na lamang nga si Giannis at Jokic. Madalas nga mga field goal nila ay 11 of 14, 15 of 21 o kung ano pa man na above 60% shooting sa field. At ito nga ay dahil hindi sila nang sisettle sa jump shot lamang. Hanggat kaya ngang umatake sa pinta ay gagawin nila ito at ilalapit nila ang bola sa basket. Ganun pa man isang dahilan din kung bakit nila ito nagagawa ng consistently ay dahil may katawan nga sila na kayang umatake sa pinta palagi. Isang bagay na wala pa si Wemby. At least walang kakayahan ng mga labaw sa bawat possession at gabi-gabi. Ano ba ang masasabi nyo sa payo ni KD kay Wemby?